Nakaranas po ba kayo ng cultural diversity po sa meron po ba kayong mga trabaho na ito po yung dahil ito po yung gender or may pagkakaiba po kasi? Meron naman, actually meron din yung yung manager ko talaga minsan, ano siya, bisexual naman. Pero we treat them equal naman. Tsaka sama-sama naman kami pareho dito na pag nagtatrabaho, hindi namin i-describe yung ganun, yung mga ganun pagkakaiba namin. Ano po yung specific challenges o issues na related sa multicultural diversity na sa inyong organization na na-encounter niyo sa Kalisan Hospitality Center? Actually, marami. Kasi, ganoon nga, yung multicultural, bisexual. Pero, syempre, yung discrimination, hindi nyo kaya yung trabaho na related sa kanyang work as a manager. Saka, marami din kasi yung boss namin, actually hindi siya Filipino. Siyang Chinese. So, isa sa problema din namin ay yung language barrier. Kaya minsan mahirap talagang magkaintindihan. Kaya ang ginagawa na lang namin, so through English para magkaintindihan kami. Bakit po hindi challenge o na inyong company kapital yung pagkakaiba po na Sa ganun naman, dinedepende namin sila sa kung ano yung speeds nila, kung saan nila prefer gumalaw, doon namin sila pinapasok sa yung makakagalaw sila ng free, hindi yung walang hassle or hindi labag sa kanilang panahon. Anong po ba ang instances for kung nakaroon po kayo ng challenges with regards to cultural differences? Kasi di ko po, there are different perspectives that way. Ay, nagkakaroon po ba na meron po ba times na Actually, halos palagi, araw-araw. Kasi nga, yung ibang customers namin sa mga Chinese, Taiwanese, or sa iba pang Koreans na magagal. Actually, hindi naman mahirap silang kausap. Kaso hindi lang din sila marunong mag-English. Kaya, inaano namin through gestures pag-order sila, kung pinapoint out lang nila kung ano yung gusto nilang orderin para at saka yung aming menus ay ano naman yung may different languages yung nakalagay sa kaya madali siyang maintindihan. in terms naman po dun sa work environment, di ba po sabi na nag-implement po kayo ng ganito yung different languages po sa amin. Ano po ginawa niyo po, initiatives or strategies para po mas better na magkaroon po kayo ng communication within the working experience? Para po maging para ang ginawa namin para ganun, yung ito nga, yung Hakshan kasi isang Chinese restaurant, pero ang ginawa namin para pumatok pa rin siya sa ibang lahi, yung mga food namin parang binigyan namin ng touch of Pinoy cuisine or European cuisine or American cuisine para hindi lang siya pumatok sa Chinese peoples or East Asian country, para din sa mga Amerikano o mga ganun, o kaya European. para din po makainit. Oo. para maging sensitive and respectful people. Actually, every week nagkakaroon kami ng meetings para mag-briefing ang mga employees kung paano sila maggagalaw sa kanilang mga workplace, or lalo na yung mga waiters or kung paano sila makipag-communicate sa customers, kung paano nila itrato at
Tsaka yung aming, ano, ang aming concern dyan ay yung mga tao na may health issues o ay mga sa allergies kasi mostly sa food namin, mga seafood, kaya tinitrain namin sila na tanungin yung mga customer kung anong bawal sa kanila para hindi kami magka-problema kasi magiging feedback din sa amin yun pag nagka-problema. What are the roles does leadership play in fostering a culture of diversity and inclusion within organization and how do leaders set an example? Sa ganung bagay, yung pag kasi may ganitong establishment na hindi siya Filipino ang parang ibinabagay niya yung mga gawain na dapat sakto kung saan yung place ng establishment mo kasi pag hindi ka marunong mag-manage ng isang establishment, hindi siya papatok sa ibang lahi. Dapat kailangan mong makipag-communicate or may isang example lalo na sa iyong mga employees para ikaw ay tularan nila kung paano gumalaw ang isang leader. May instances na po na nakahelp sa business mo or hindi yung pagkakaroon ng pagkakaiba. Actually, meron kasi iisa yung option dito sa Mindoro. Tapos ang Mindoro ay isa sa pinaka the best na tourist spot. So, ang pagkakaiba kasi nito, siya lang yung authentic Chinese restaurant dito sa Mindoro. So, halos lahat ng mga tourists na galing ibang bansa na mas prefer nila dito kumain kasi yung food namin is authentic Chinese na may touch ng pagka-Filipino or American cuisine. So, napakalaking advantage nun kasi yung sa ibang establishment kasi ang nila nagpo-focus sila sa Filipino cuisine. Sa amin pinapalawak namin yung aming range ng food namin kasi para halos lahat ng tourist ma-attract. So, di ba po nasabi niyo content? Ano mga initiatives? Paano niyo po nasusukat yung successful? Paano po nasasabi? Let us become successful or let us become effective po sa pagluluto ng mga tao. Paano niyo po nasasabi na naging effective yung mga ginawa niyo? Masasabi kong naging malaking successful ang naging journey ng Hapchan kasi ang Hapchan ay nagsimula lang bilang tea house. Ang binibenta lang nila is noodles, like noodles tsaka mga dimsum at lugaw. Yun lang sila nagsimula. So, tapos ngayong present year, ang aming may mga branch na kami nationwide, hindi lang dito sa Mindoro, meron dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. So, tapos ngayon nakakapagdagdag pa kami ng ilang branches pa. Actually, last month nakapagbukas na ulit kami ng isang branch sa Manila. So, napakalaking success ng Hapchan. Kumbaga po yun po ay pag-ibig yung mga pag-ibig na successful. Can you provide examples of how you incorporate diverse cultural perspectives in your marketing and sales offerings to meet the needs and preferences of various customer groups? How do you handle a situation where employees or customer experience discrimination or bias based on their cultural background? Sa mga ganung bagay kasi, mahirap talaga intindihin kasi sa language pa lang hindi na kayo magkakaintindihan. Pero pag ganun,
we uh, dapat ay sinisigurado namin na yung customer namin ay may bigay lahat ng kanyang yung kanyang needs. So hindi na para hindi na lumawak kung ano man yung mga problema na nangyari. So ang ginagawa namin, kinakausap namin sila para maintindihan nila na hindi kami bias sa mga ganung tao. At saka hindi kami hindi namin. Can you provide examples of how you incorporate diverse cultural perspectives in your marketing and service offerings to meet the needs and preferences of various customer groups? Base sa kanilang sa kanilang ethnicity, ganun. Tsaka sa cultural background naman kasi na dito naman kasi hindi naman mas prefer naman kasi dito wala kaming na-encounter na mga ganun. Talagang people friendly ang Hubchat. Can you provide examples of how you incorporate diverse cultural perspectives in your marketing and service offerings to meet the needs and preferences of various customer groups? Sa ganung bagay, para malaman namin yung mga needs ng ibang customer, umattend kami ng mga expo or meetings sa ibang lugar para malaman namin kung ano yung kulang or kung ano pa yung dapat idagdag sa aming establishment, sa food or sa equipment para hindi mahuli yung company namin sa ibang establishment. So para maging consistent yung flow ng aming business, talagang pinupuntahan namin yung mga expo, naglalagay kami ng stalls or booths para maipakita sa mga aming target market na ito yung food namin, para malaman yung feedback nila kung ano ang dapat idagdag or dapat na ayusin sa aming May company. mga times po ba na nakipag-collaborate with other establishments, other cultural organizations, or other communities po na nag-enhance po na yung multicultural diversity po? Kasi yun po, hindi na naman po kayong may diversity po. Sa iba din yung restaurant or something. Nakaka-experience nyo. Meron naman yun nga, sa pagpasok namin ng mga, lalo na pag nakakatanggap kami ng invitation sa SM Mall of Asia para magpunta kami ng stalls and booths para na rin sa exposure ng aming company, at para tinutulungan nila kami na para mapalawak pa at makilala lalo ang Hubchat. In your experience, what advice or recommendation would you give other organizations in the tourism and hospitality industry looking to better embrace and manage multicultural diversity in their workplace? Ang masasabi ko lang din, ang mai-recommend ko lang sa kanila, wag na dapat sila palaging positive thinking ang kailangan, tapos yung consistency in work etiquette, responsible ownership ang kailangan. Yung hindi rin dapat mawala yung teamwork, yung selflessness, at yung lalong-lalo yung honesty para mag-boom ang isang establishment or company.